strength when I am weak. You are the treasure that I see. Get ready na ako. Actually, ito talaga ang lagi kong ginagawa pag may mga lakad kaming katulad nito. Mga ganyang mga lakad or halimbawa pupunta kami ng mga party, so nag-uuna talaga ako mag-get ready kasi pag inuuna ko yung makulit, nakukusot yung damit niya, and then halimbawa katulad nito may isusuot silang mga ganito sa ano nila damit, naiinip siya, so tinatanggal niya yung mga anik-anik na yan, so need talaga na ako yung una mag-get ready para pagkatapos niya is aalis agad kami. I-get ready ko na yung makulit. Program sa school, magsasayaw sila. Ito yung kanilang OOTD. Ito din yung OOTD nila last year. But ang kaibahan lang ngayon is, iniba yung kulay ng ganito nila. Last year is kulay-kulay yun siya. Ito lang. Gelo lang. Chabo ka de. Simpleng OOTD at magja-jacket siya ngayon kasi napakalamig sa labas. Ayan, naka-get ready na kami. Ayan, sinuot ko na yung aking coat at malamig pa kasi sa labas mga few days. Medyo okay na yung panahon, hindi na gaano malamig talaga. But ngayon, ewan ko, lumalamig na naman. So, mahirap itimpla yung aming weather ngayon. Mahirap itimpla. Spring season na kami, but lalamig, sobrang lamig. And then, minsan naman, medyo tama lang. Kahit magsuot ka ng medyo manipis na jacket is okay lang. But ngayon, need namin ng makapal na jacket kasi malamig ang weather today. So, ayan mga mamshi, kaya ayan, tingnan nyo yung isa. Ganyan yan siya, kaya need talaga pag may mga lakad kaming ako ang nag-uuna talagang magigit ready kasi mainipin yan siya. So, ayan mga mamshi, maglalakad lang kami ngayon dahil si Dodong as usual, meron siyang work. But ngayon si Dodong is nandoon sa may kinuha siyang yung in-order niyang pang doon sa boat. At nagmamadali yun siya dahil half day lang daw doon dahil nga ngayon dito is holiday. Sabi ni Dodong, hahabol na lang daw siya, pupunta siya sa school. Gusto niya mapanood yung anak niya na magsasayaw. And then, ayun, after ng program, aalis din siya, pupunta din siya ulit sa work. Itong makulit is magsusuot siya ng puti na sapatos mga mamshi. So, ayan. See you later mga mamshi. Mag-video-video din ako doon. While tayo magkukwentuhan is magiinom ako nitong aking ginawang milkshake. Karating lang pala mga mamshi. Galing kami doon sa bahay ng kapatid ni Dodong, and then ano-ano lang kami doon, parang nag-chill lang kami kasi yun na nga, parang mga na-nervyos pa kami. Never mind sa aking background mga mamshi kasi ang dami kong, actually natupi na siya but hindi ko pa siya naayos doon sa cabinet. Ang dami hanggang doon yan. So, ayun na nga mga mamshi, kahapon nga is Children's Day, is masayang sana yung program doon sa school ng anak ko. But suddenly, may mga pangyayari talagang hindi talaga natin inaasahan. Biglang lumindol mga mamshi at hindi lang basta-basta na kasi napakalakas. Talaga kaming na-nervyos, lahat talaga yung mga bata nag-iyakan na, so natakot ako. Buti na lang din mga mamshi nung time na naglindol, si Dodong dumating na sa school. So, yung anak ko na sana ang susunod magsayaw, start na nila magsayaw, saka ako mag-start ulit mag-video. Ang music kasi is, syempre, kasi sumasayaw. Yung parang, sabi ko, para akong dinuduyan, ganun-ganun ako. Tapos, pero yung program ng anak ko is nasa labas sila ng school, but
katabi lang sila ng building ng school nila. So hanggang 5th floor yata yon, parang ganun, hanggang 5th floor yung school nila. Biglang naglindol, tapos feeling ko parang akong dinuduyan. Tapos tumingin ako sa building. Ang building din parang dinuduyan. Kaya sabi ko kay Dodong, kasi magkatabi na kami. Kasi as in kakarating lang ni Dodong mga mamshi. I think mga 3 minutes pa lang na dumating siya. Tapos sabi ko, lumilindol, sabi ko. Tapos deprem. Kumbaga lindol kasi sa Turkish language is deprem. So sabi niya, deprem. Tapos yung iba ding mga nanay nakaramdam na naglindol. Tapos yung sumisigaw na din, nung pag-ano talaga na lindol, talagang bigla kong tumakbo ako papunta malapit sa anak ko, andin hinablot ko siya, hinawakan ko agad siya ng mahigpit. Hindi pa niya alam na gano'n na nangyari, nagtatawa-tawa pa siya doon, nakikipagmaritisan pa siya doon sa mga kaklase niya, hindi niya alam. Actually, halos lahat ng mga bata hindi alam na nagkalindol. Doon na nagpanik din yung mga bata nung nakita nila yung tapos narinig nila na gano'n na sinasabi ng mga nanay na naglindol-lindol. So yung ibang mga bata nagpanik, umiiyak na yung iba. So kinakalma naman ng mga teacher, kinakalma ng mga nanay. Wala talaga akong ibang nasa utak ko, kundi yung anak ko, hablutin ko talaga. Sabi ko, ano man mangyari, yung anak ko is hawak ko na. And then akma na kaming pa labas ng gate. Yung teacher at saka yung principal, nag-announce, huwag kayong magpanik, ano na kayo, relax. Pero syempre magpapanik ka kasi mga mamsi, ang lakas talaga. As in, ang lakas, 6.2 lang yung ng lindol. Kumbaga saglit lang, 13 seconds lang siya. Kasi kung umabot pa talaga ng kahit mga 1 minute is napakadelikado talaga. May mga building talaga may sobra talaga kaming na-trauma, sobra talaga akong nagpanik. Tapos ayun na nga, nag-announce na yung principal na hindi na itutuloy yung program. So we'll see next week yata kung, or iwan ko, basta magmi-meeting pa daw sila kung itutuloy or kailan itutuloy. Grabe yung kabak ko. Pauwi na kami, marami kaming nadaanan doon sa kalsada, yung mga tao naglabasan talaga lahat ng mga tao, lalo pa naman dito sa amin banda is mga apartment, mga mamsi. Itong tinirahan ko is hanggang 4th floor, and then dito sa harap is 5th floor, may 4th floor. Tawag yung kapatid ni Dudong na babae, sabi niya, wag muna kayong umuwi sa inyo, pumunta kayo dito sa bahay. Kasi tinirahan niya is apartment din, but hanggang 3rd floor lang. And then yung apartment na tinirahan niya is wala siyang katabi. May katabi pero may distansya, hindi katulad dito sa amin na dikit-dikit. And then yung harapan is may bakanting lote. So sabi niya, dito lang muna kayo at doon tayo magtambay sa lote. Doon kami uupo. Ayun, nagtambay kami doon sa lote, and then pagka mga after 30 minutes, dumating yung isang kapatid ni Dudong na lalaki, yung sumunod sa kanya, silang mag-asawa. Sabi niya na doon lang muna kayo sa amin. Kasi yung bahay din naman nila is bahay talaga, hindi siya apartment, and then hindi dikit-dikit. Sabi nung kapatid ni Dudong at saka yung asawa na lang muna kayo matulog. So, ayun, pumunta kami mga mamshi, and then, ayun, nagligbit ako ng mga ilang pirasong mga damit, and then yung mga documents talagang hindi ko kinalimutan. Although na yan, yung lahat ng mga papilis namin, so nakalagay na siya sa isang bag, kahit noon pa man na walang mga sakuna, talagang lahat ng mga papel sama-sama sa isang lalagyan. So, ayun, nag-impake ako ng mga ilang pirasong damit ng anak ko, tapos sa akin, and then kay Dodong din. So, ayun mga mamshi, pumunta kami doon sa bahay ng kapatid ni Dodong na yung sumunod sa kanya, doon lang muna kami. But umuwi din kami nung mga madaling araw na kasi, pero nagtuloy-tuloy pa rin yung mga aftershock, mga mamshi, yung mga aftershocks is nakakatakot dahil malakas, may 5.9, 5, mga something ganyan. And then until now mga mamshi is nararanasan pa namin yung mga aftershock, but medyo humina siya ngayon. Nakatrauma talaga mga mamshi, kaya Diyos ko. Ayan, higop muna tayo. Pangpawala ng nervyos. So tawa-tawa lang ako mga mamshi, but you know, yung kaba ko talaga, yung nervous ko talaga is super talaga. Grabe talaga. And then, ayun na nga, nung umuwi kami ng madaling araw, ako natulog ako siguro na sa mga 2 hours lang, and then putol-putol pa yan mga mamshi. At nag-usap kami ni Dodong, sabi ni Dodong, salitan tayo ng
pagtulog, huwag tayo magsabay. Kasi syempre, ano man may mangyari or umano ulit yung malakas na lindol is may isa nagising sa amin. Tapos ayun, naghiga-higa ako, tapos para ako nakakaidlip na talagang wala sa ayos yung tulog namin yung nung time na yung mga mamshi kasi super talagang natakot kami. Sa lahat ng mga kababayan ko na nandito sa Turkey, lalong-lalo na dito sa Istanbul, at sa lahat ng tao na nandito is mag-iingat tayo. Sana gabayan tayo ni Allah, gabayan tayo ni God, na huwag tayong pabayaan kahit anuman ang mangyari ng mga sakuna. So, sana huwag tayong pabayaan at magiging alerto talaga tayo. Prepare tayo ng mga... Ako hindi kasi ako nag-prepare ng super dami talaga kasi mahirap naman pag ang bigat ng pagbitbit natin. So, nag-ano lang ako, ang talagang prepare ko ng mahalagang prepare ko is yung mga documents nga kasi sabi ko naman ano man mangyari, so meron naman yan at meron na magbibigay sa atin ng mga damit, di ba? Pero sana wag naman mangyari na gano'n, no? Kasi talagang nakakatakot. So ayan mga mamshi, yan lang yung ating vlog for today. Ayan, keep safe everyone. Be alert tayo palagi mga mamshi para kasi yung sakuna talaga hindi natin kumbaga hindi natin bigla-bigla na lang talagang dumadating kaya be alert talaga tayo always. Be ready, be alert. So yan lang yung ating vlog for today. Thank you for watching mga mamshi. Bye bye. God bless.